Ito po, yung alawas sa mga senior citizen. Hindi naman sila nagtatrabaho, meron silang allowance. O, ang tawag po ni Dr. Hani at saka ni Vice Mayor, allowance. Hindi naman nagtatrabaho pero may allowance. Okay. Yan, makakakunaw kayo. Yan, yan. Yun. Dapat magkahiwalay kayo. Hiwalay ako. Iwalay muna. Iwalay lang kami dito. Pagdating sa kuhanan ng pera, sa kanya lang pupunta. Pipirma lang ako. Ano ba buhay ito? Taga-pirma na lang. Ayan. La. Bayad ba yan? Ayan yung nakalagay po. Senior Citizens Allowance Payout. Yun. Ano po payout? Pupo na tayo. Ano po? Mga senior citizen na po ito. Makita mo nyo. Ayan, yan. Si banda rito. O, Ayan, ikaw. ayan. Oh. Ito si Mila. Mila. Po. O, kaway daw, kaway. Kaway sa Mga senior. O sabihin mo, bakit ka nandito, Mila? kukuha ng pera. Tanong lang sa akin ni Man. Kukuha ng ayuda. Kuha na ayuda para sa senior. Diba? Susunod kay Ernex. Oo ba? Maraming pera. Hindi pa nakuha dito, kukuha na naman kay Ernix. Ibang klase rin po, ha? Yan. Pambiling gamot. Yan. Alam ni ano yan. Alam ni Kong. Oo. Ako hindi na ako kukuha kay Kong Ernix. Bibigay ko na lang sa kanya yung akin. Ay, bibigay daw sa inyo. Oo. Salamat. Ang problema kung may pangalan pa ako ron. Hindi, yan po yung tatlo po yan. Ilang kopya ba? Tatlo. Alam niyo po, maswerte ngayon ang mga senior citizen. Kasi po, ang mambabatas, Kongreso at saka Senado, walang ginawa yan kundi gumawa ng batas para sa mga senior citizen. Kasi po, napakarami ng senior citizen ngayon sa Pilipinas. Yung iba po nangamatay na eh. Hindi pa sila nakakakuha. Yun ang doon nagiging hindi maganda. Na marami pa rin pong nagrereklamo yung mga lalo na po yung pension, national pension ng senior citizen, marami pong hindi nakakakuha. Yung iba naman nangamatay na. Abante. Mabilis naman. No? Hindi nila natikman hanggang sa namatay sila. Kumbaga, konsumisyon. Ano po? Kaya maswerte po ngayon yung umiingang senior citizen. Kasi na-enjoy pa po nila yung pension at saka yung allowance. Tingnan nyo po. Yan. Yan po yung palengke. Retail market na sunog ng araw yan. Pagagawa na nila. Siguro may pera na. Ayan. O yan, yan. O magkano kukunin natin? Una. Magkano kukunin natin dyan? Ayan, 2K daw po. 2K. Ayaw pa pong ipagmaingay yung 2K. Kaya maswerte ang mga senior ngayon kahit pa paano po nabibigyan nila ng pansin. Pero kulang na kulang yan kasi sa gamot lang. Alam niyo po, kung bigyan nila kami 500 isang buwan. Sipin nyo, 500. Sa dami ng panulong iniinom, kulang ang 500. Saan ang gawin ng gobyerno? Lahat ng gamot ng mga senior makuha na nila sa isang drugstore. Yung talaga sikat na drugstore na kumpleto ang gamot. Yun. Dapat ganun na lang ang gawin ng gobyerno. Na lahat ng gamot ng kailangan ng senior sa isang mga, halimbawa, yung mercury drug, yan.
kumpletong gamot yan. Dapat yung lahat ng gamot na senior, kukunin na lang sa Mercury Drug. Kahit na wala ng allowance, yun lang gamot. Makuha na lang. Kasi po, isipin nyo, bibigyan kang 500 isang buwan. Magkano ang gamot mo sa loob ng isang buwan? Yan, kulang na kulang yung allowance. Kahit po yung national pension, yung 1,000 isang buwan, kulang din yun eh. Eh kung sana, buwan-buwan binibigay, hindi eh. O kagaya ng national pension, 6 na buwan. Ito na mga allowance sa Manila City Hall, 4 na buwan. O, ibig sabihin, tsaka ka lang iinom ng gamot pagka nabigyan kang allowance. Kaya maganda po sana yung gamot, kukunin na lang sa Mercury Drug. Kasi po yung Mercury Drug, malaking drug store yan. Ano? Para lahat ng gamot ng senior citizen, doon nakukunin. Oh, di po ba napakaganda yan? Kung pupunta ka naman po sa gobyerno, hindi naman lahat ng pagkakataon, may gamot po sila. Kung minsan wala po. Karanasan ko yan. Hospital ng gobyerno, magpapatingin ako. Bibigyan na reseta, pagdating sa pharmacist, wala po talaga. Nakakalungkot ano. Nakakalungkot. Eh, bakit po? Alam niyo po, at the age of 20, nagtrabaho na ako. Nagbayad na ako ng buwis sa gobyerno. Buwan-buwan, nagbabayad ako ng buwis. Kada isang taon, nagpapail ako ng income tax return. Oh. Dapat lang dapat makinabang naman ako. Kaya kung minsan lang, nakakalungkot. Walang gamot. Yan po sinasabi madalas. Walang gamot. Isipin nyo po gaano kahirap pagka nagkaroon ka ng karamdaman nang nakukuha mong allowance is 500. Oh, eh yung pang-chicha. Eh national naman, binibigay 1,000 kasang buwan. Oh, kulang din sa gamot yan. Kulang sa gamot. Oh, tandaan nyo po, kulang. Kaya sana, kung sino man ang gobyerno sa Pilipinas, kung sino man ang gobyerno, diba, isa lang ang gusto ko, ilibre na yung gamot. Halimbawa, kunin sa Mercury Drug ang lahat ng gamot. Kasi, Salamat. Kami ni Mila. sige, ikaw nakaharap ka, nakatalikod si Mila. Kaya nga pinapayat ko eh. Kanino kayo padadala? Kanino natin padadala yung picture mo? Sa akin na lang. At ako magpapadala Gusto mo sa padala ko kay congressman? At lalagyan ko ng caption, no? Pwede. Yung dawayuda nito, ibigay mo na bago magpasko. Di ba? So malay mo, pakinggan ako ni Ernix. Bigla kang pupuntahan dyan sa Choco, ibigay yung pera. Di ba? sasabihin daw niya i-advance na yung pamasko sa iyo. Direkta sa akin. Magka-Facebook kami kasi na. Kaibigan ko sa Facebook yun. Hindi kasi naman talaga lamang naman ang nakaw. Nakanapa ka na. Yung number binigyan tayo? Wala na, yan na. Wala na. Ayun ha. Tanong sa kanya. Para abutin ko yung gagawin ko yung hospital dyan. Anong Wellness hospital? yan. Wellness. Para ba, pero? Para maabutan ko. O yun. Sa mga senior yan. Wellness yan. Pag hindi mo sa inano, baka hindi patuloyan. Kailangan wag ka magbabago. Kaya nga, Ano masasabi ninyo? Panunurin nyo sa YouTube ito. Sige, magsalita kayo. Sabihin niyo. Ano sasabihin nyo? Wala. Wala man lang kayo sasabihin, titingin lang kayo. Oo.
Naman yung mukha ko, ang laki-laki. Ayaw nila magsalita, nahiya po sila eh. Yan ang naturalesa ng Pilipino, mahiyahin. Ano po, mahiyahin ng Pilipino. Andiyan nanay ko, baka. May ticket siya ng isa lang ano. November 30. Nilibog niya pa pala sa niya. Oo pero sa tingin ko hindi na siya mapahitay. Kasi malungkot siya doon. Hindi katulad dito na marami siya nakakita. Oo, nalilibak siya. Gusto niya siguro i-enjoy na lang yung buhay niya. Eh pagka gusto niya, payagan niya. Pag naaalala niya yung pension niya na gusto niya bumalik. Pagka naaalala niya mag-isa siya, ayaw niya na. Dito po kami sa Barangay 91. Barangay 91, Zone 8, District 1, Tondo, Manila. Ito po, basketball court po ito. Maswerte kami at merong bubong. Kasi nakita ko po yung sa isang barangay, wala po silang basketball court. Naglagay sila ng tent, kaya nung lumakas ang ulan, kawawa naman sila. Ano po, yung kaibigan kong chairman, wala silang basketball court eh. Kaya naglagay ng tent. Yun, umulan, kawawa. Buti dito sa amin, kahit pa paano, merong basketball court. Ano? Wag lang umanggi o yung hangin malakas. Kasi talaga kaasiwas la. Yung lahat ng basa dito, papasok tubig. Pagka malakas ang hangin. Pag pinag-uusapan po nila, nasa abroad na, pagka daw pinag-uusapan na yun, ayaw na nila mag-abroad, gusto na daw nila dito. Eh bakit? Nakakatukso po yung ayuda eh. Hindi ka naman butahan. Oh. Nakakatukso. Mag-citizen pa siya. Yan. Hindi siya ma-permit. Kaya nangyayari pag nag-abroad ka, hindi mo makukuha yung para sa'yo. Kahit yung anak mo hindi niya pwedeng kunin. Hindi nila pwedeng kunin. Napakahigpit. Sana, kung sakaling wala ka at buhay ka pa naman, nagte-testimony yung anak mo or sa telepono man lang makausap ka ng live, sana ibigay sa anak mo. Eh kasi katungkulan mo yun eh. Yung senior citizens allowance, ginawa yan para sa mga senior. Hindi ko muna sa abroad may pera yan. Hindi po. Yung iba kinukuha ng anak para lang ano, pumasyal, magbakasyon. Dapat kahit nagbakasyon ka, pwedeng ibigay sa iyo sa pamamagitan ng yung mga dependent o yung anak mo dito. Basta buhay ka. Tawagan ka nila, i-online ka nila, kausapin ka nila. Oh. Bakit? Eh, ano yun eh, batas yun eh. Nagtataka lang po ako, bakit hindi nila binibigay? Hindi nila binibigay. Oh, sana magbago ang policies ng gobyerno. Hindi pa nga natin kita yun. Oh, magbago sana yung policy. At saka yung sinasabi ko po, yung mga gamot, sana sa mga drugstore, halimbawa yung Mercury Drug, kompleto ang gamot niyan. Dapat pag senior ka, doon ka kukuha ng gamot, walang bayad, pipirma mo lang. Yung ID mo, ipresenta mo, tsaka ka pipirma, bahala na po yung gobyerno magbayad. Kasi meron naman National PhilHealth. Meron naman National PhilHealth. Yung sabi nga nila, lahat daw ng Pilipino, meron na silang health benefits. Eh problema, hindi naman totoo. Eh bakit? Eh hindi nga lahat meron eh. Yung PhilHealth ginawa yung araw at ipinasa yan sa panahon ni Duterte na National PhilHealth. Lahat ng Pilipino covered. Pero magtataka ka, meron pang binabayaran ng Pilipino.
At po sa government hospital naman, ano po nangyayari? Walang gamot. Yan ang mahirap. Kaya siyempre, pupunta ka sa private sector, ang problema, maraming pribado, hindi na tumatanggap ng PhilHealth. Bakit? Hindi nga daw po sila binabayaran ng gobyerno. Hindi po ba yung mga panahon ni Duterte, ang dami nagko-complain ng mga hospital, private hospital, na ano sinasabi? Hindi sila nababayaran. Hindi po ba ganyan? Kaya dapat. Ayan. Sabi lang ni Lodi, pag ano ka na pumunta, hapon na, alasing ko pa. Ano siya na mamaya pa? Alas 7. Uunahin daw yung ano Alas 7. Sabi ng iba, pumunta ka na. Unahin daw yung tabing ilog sa lapiran. Nagpunta kami. Ako rin sumuway. Hindi ko sumuway ka. Hindi pa naman nakasama tayo. Isang matulong. Tama yan. Kasama. O, tumingin ka muna rito para mga... Ayaw. Ayan, ano po? Tatandaan nyo po yan. Dagdagan yung panalangin para hindi na kayo pipila. Bakit? Napakahirap po pumila. Napakahirap po. Yan ang totoo. Hindi nga eh, mabilis nga. Para wag tayo magkasakit, mag-pray kayo na mag-pray. Mag-pray kayo ng mahinap sa Diyos. O yan. Ito talala. Ang tawag po dito, Senior Citizens Allowance Payout. Ano po? Social Amelioration Program of the City Government of Manila. Kalinga sa Maynila. Yan. Sumali ba yun? Oh, yan. Yan ang nakalagay po sa harapan. Kaya mapapasalamatan mo po ang Panginoon Diyos. Isipin mo, hindi ka na nagtatrabaho, meron ka pang allowance. Diba? Talagang mapapasalamatan mo ang Diyos. Nung araw po, yung mga senior citizen, wala talaga. Wala silang nakukuha naman. Kung makatsyempo ka, swerte mo. Pero nung araw, wala talaga. Dahil dumami na po senior citizen na yung gumawa ng batas. Bakit? Napapansin po nila, lumulobo ang populasyon ng senior citizen. Mas marami po yung nagiging senior kesa sa mga senior na namamatay. Sana isang bagay pang gawin nilang batas. Yung senior citizen, libre na sa libing. Libre. Sa buong Pilipinas. Pag senior ka, kailangan libre na lahat. Gamot at saka libing.
Kasi nangyayari po, pag wala kang pera, isang linggo na hindi ka pa may libing kasi wala kang pera. Pero kung merong batas sana na libre ang libing na senior citizen, sagot ng gobyerno, edi walang buro lang matagal. Di po ba? Kaya yun sana ang maging batas. Gumawa sila ng batas. Total gagawa rin lang. Sige na, gumawa sila. Once again, tayo po tayo, ano? Konti na lang po yung natitira senior citizen. Konti na lang. At konti na lang. Sige po, hanggang dito na lamang po. Ito po inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Nandito po kami sa basketball court ng Barangay 91, Zone 8, District 1, Tondo, Manila. God bless us all.